Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Huli sa CCTV camera ng isang gas station sa lungsod ng Quezon. Pag 1, 2, 3 ng isang taxi driver, kitang-kita. Matapos magasolinahan, tinakbuhan ang pobreng gas attendant. Okay, ang mga CCTV mga ka-KP, malaking tulong para mahuli sa akto mga kawatan. Tulad nito ang isang taxi driver ng nuknukan ng Kadupangan. Sa pool, sa CCTV camera ng isang taxing akalain mong nagpapakarga lang ng gasolina pero nang lapitan na siya para singilin, agad ito'y humarurot. Sumbong ng gas attendant asa East ng Oktubre, pasado alas 3 ng madaling araw nang magpakarga siya ng 800 at 200 pesos na gas sa isang taxi na may plakang AAY 62-80 sa pool din. Sa CCTV ng kamerang pangalan ng taxi na Enviro Cab. Pero mga ka-KP, dito, kasi kanina tinawagan natin to Lex, nang malaman ng sinasabing pamunuan ng Enviro Cab Taxi na nagsumbong sa Kilos Pronto ng naturang gasolinahan, by Kilos Pronto, nagbayad na raw agad ang Enviro Cab sa kanila. Ganun pa man, para bigyan natin ng babalang ilang mga taxi driver na para wag gumawa ng ganitong kadupangan. Nasa linya si Rodolfo Hausian, LTFRB NCR Director. Magandang gabi po, Director Hausian. Magandang gabi din po, Mr. Ben Tulfo. Okay, kasama ho natin si Alex Santos, ganun din si Nika Alehar. Ito ho, live ho tayo sa UNTV, Kilos Pronto. Sir, ano hong inyong magagawa sa mga kapareho itong mga taxi ho na nirareklamo? Kasi alam niyo, conveyance ho kasi, prangkisa nila. Pag may nagre-reklamo ho sa kalukuhan ho na ginagawa ng mga taxing Kadupangan or mga tsuper nila, ano hong sanction? Para malaman ho, ito ho'y kabatiran ho ng manunood ho sa atin. Ano po yung ginawa ng mga taxi? Tinakbuhan ho yung gas station ng gasolina. Kawawa naman ho yung tawag ho dito. Yun hong, gas attendant. Pero anong nangyari ho, nang nalaman na lumapit na ho sa amin, abay, nagbayad na ho agad yung sinasabing pamunuan ng taxi. Ganun pa man, kami ho'y inaalam ho namin, ano hong action na magagawa ninyo sakaling may mga ganong mga pangyayari pa? Ano ho yung sanction? Ano ho yung mga kaparusahan? O ano ho yung napapataw ninyo bilang warning? O anumang bagay na parang pagdidisiplina na rin para doon sa mga madupang na mga tsuper? Ito pong kaso kasi na ito ay supposed to be estafa. Yung hindi pagbayad ng taxi driver ng inarga sa kanila. Okay. At wala na po sa jurisdiction ng LTFRB ang ganong kaso. Okay. Ang sa amin lang po kasi yung mga administrative sanctions sa pag-violate ng mga terms and conditions ng kanilang prangkesa. Okay. So wala hong kinalaman doon ho ma-jeopardize ho yung kanilang prangkisa kapag may reklamo, lalo na doon sa dishonesty ho ng kanilang mga tsuper, which is also service of conveyance. Siguro po kung may findings ang regular court na ganun po ang lumalabas po, may dishonesty sila, pwede po yung maging basihan ng aming opisina para mapatawa ng kaparusahan yung operator po ng taxi unit. Ganun pa man, sir, kami nagpapasalamat na rin. Parang inaalam ho namin. Ngayon, naalaman na ho natin na yung pala, ito'y parang administrative or something na court na lang ang magde-decide niyan. Nagbayad na ho yung pamaroon ng taxi na malaman nagsumbong ho sa amin, sir. Mabuti po naman at nagbayad sila. Sana maging leksyon din po ito sa ibang mga taxi driver na hindi rin basta-basta makakalampas ang ganyang mga ginagawa nila. Pero in fairness, sir, marami ring taxi driver na mga honest, nagsusauli at marami ho nagtutulong. Hindi naman ho namin nilalahat kasi baka sumama ang loob ng ibang matitinong mga taxi driver na talaga naman ay talagang serbisyo sa kanila. Sir, maraming salamat po, ha? Maraming salamat din po, Mr. Ben Tulfo.